Welcome to Donmar TV News Channel. Opisyal lang inanunsyo ni Vice President Leni Robredo ang Labor leader na si Atty. Sonny Matula na siyang kukumpleto sa kanilang senatorial lineup. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Leni na masusi nilang pinag-aralan ang desisyon at lapat si Atty. Matula sa kanilang requirement para sa huling makakasama sa senatorial slate na progresibo at kasapi ng batayang sektor. Dagdag pa ni VP Leni, malinaw ang track record ni Matula at siyak na maisusulong nito ang karapatan ng mga manggagawa. Samantala, kinumpirma ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na bumisita siya sa Cebu City kahapon. Sa kanyang Facebook account, sinabi ni Mayor Sara na nagtungo siya dito upang makipagpulong sa kanyang pinsan na si Cebu 5th District Board Member Red Duterte. Hindi na idinatalye ni Mayor Inday ang pinag-usapan nila ng kanyang pinsan. Samantala, dumating rin kahapon sa Cebu City si dating Senador Bongbong Marcos. Pinangunahan ni Marcos ang pagpapasinaya ng kanyang campaign headquarters at panunumpa ng ilang bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas sa lalawigan. Pagkatapos nito ay nag-courtesy call ang dating senador kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Kasama rin sa mga nakausap ni Marcos si Cebu 5th District Congressman Duque Frasco at ang asawa ni Liloan Mayor Cristina Frasco ang tagapagsalita ni Mayor Sara. Ako, napakagaling ng sagot ni Senator Bato de la Rosa sa kay Karen Davila. Nakita ko ngayon sa TV, sa social media rin. Sinabi pa ni Karen Davila na si Pangulong Duterte daw nagpasara sa ABS-CBN at mayroong chilling effect. Ito naman ang sagot ni Senator Bato de la Rosa na napakagaling. Paano mo nasabing chilling effect? Sinaraba pati GMA, sinaraba pati TV5. Hindi sila satisfied sa pagsagot sa mga issues ng ABS-CBN. Then hindi nila inapprove yung prangkisa ninyo. Is there suppression of press freedom? Wow! Ang Congress ay maraming nagdi-deliberate yan. Binobotohan yan. And the people who voted for the closure of ABS-CBN are voted by the people. They represent the people. So kagustuhan ng taong bayan yan. Yan ang sabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga tanong sa kanya nitong si Davila. So, ganyan talaga yung ginagawa ng mga medyang ito. Lalo na kung nasa abroad na sila at ni-interview ng mga foreign media. Ganon ang sinasabi nila na malupit ang Pangulo, cruel, diktador, pinasara ang ABS-CBN. Para bang yung mga dark ages country na pag diktador ganon, may katarungan ka wala, isasara ka. And they are not really telling the people about the true image of the Philippines. Na mayroon tayong demokrasya dito. We have a democratic country that is working. Yan, itong bumoto na isara ang prangkisa ng ABS-CBN, mga congressmen yan. Ang iba, pabor na pabor yan, nung bago nagkaroon ng hearing dyan sa Kongreso. Pero nung nakita nila ang mga ebidensya laban sa ABS-CBN, they voted against na bigyan pa sila ng prangkisa because nobody is above the law. Dinugtong pa niya ron yung mga demanda daw kay meron pa siyang dinagdag kay Maria Ressa na dinimanda ng ganito, ng ganyan. Why? Is Maria Ressa above the law? Pag nag-libel ka, ididemanda ka talaga because we have cybercrime, cyber libel crime. Meron tayong libel laws. Ako nga, dinimanda ako ng libel kahit walang libel. Hindi, harapin natin. Kahit appointed sana ko, I am under the law of the country. Dinimanda ako nitong WU. Na libel, hindi naman libelous. Tinatanong mo, nagdemanda, okay lang. Kasi, pero tayong batas na kung if you have been aggravated by any circumstances of life or you feel you have been oppressed, you know, there are the courts. You can go there
and charge someone. Like Maria Ressa. Bakit? Sino ba siya? Kahit Nobel Peace Prize pa na peke ang tinanggap niya hindi repression of press freedom yan. She is not above the law. ABS-CBN is not above the law. No one is above the law. Hanggang ngayon, ayaw nilang harapin yan. Palagi nilang sinasabi, ang Pangulo ang may kasalanan na napasara. Ito ang tanong ko sa inyo, ABS-CBN at sa inyo, Karen Davila ito. Ano ang dahilan bakit napasara at nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN? Yan ang inyong dapat i-project. Ano ang dahilan? Hindi si Presidente Duterte, diktador, pinasara niya ang aming ABS-CBN, kawawa naman kami, wala ng press freedom, may chilling effect. Ano ang dahilan? You are not above the law. No one is above the law. Kaya na-demanda si Maria Ressa. Convicted pa. Kumuha siya ng abogado niya. Yung nagdemanda sa kanya na private citizen. Hindi si Pangulong Duterte yung nagdemanda sa kanya. Private citizen na binanatan niya. Pagkatapos wala palang ebidensyang totoo. O nagdemanda yung tao kasi agrabyado siya. Natalo si Maria Ressa, kumuha ng abogado. Convicted siya. No one is above the law. Meron tayong batas sa Pilipinas, tapos ipoproject. You are projecting to the foreign interest and foreign media that there is no press freedom, that this is a dictator, let us defend press freedom. Do not defend crime. We defend press freedom. That's why, sabi ni Bato, nasara bang mga social media rito? Pinasara ba niya ang Facebook? Pinasara ba niya ang YouTube? Pinasara ba niya yung inyong ANC? Pinasara ba? Nandiyan kayo. Kayong nag-interview TV5, TV9, CNN. Pinasara ba yan? Walang pinasara dyan. Kayo, pinasara dahil may violations kayo. Iyan ang tinatakpan ninyo. Ayaw ninyong mahalungkat. Dapat ang iharap niyo sa taong bayan. Ano ang dahilan? Bakit napasara kami? Wala kayong sinasabing ganun. Kaya bias kayo. Kaya ang tawag ng tao sa inyo, a bias CBN. Bias Hindi sinasabi yung totoo. Ang lumilitaw, brutal ang presidente, cruel, diktador. Pinasara ang ABS-CBN. Para bang wala tayong proseso? Hindi. May proseso tayo, dumaan kayo ng proseso. Nandun, nag-defend kayo. Hindi yan depensan because of your violations of the law. And no one is above the law. Ano ang dahilan bakit napasara kayo? Yan ang dapat ninyong palaging itanong sa sarili nyo. Huwag sa amin, huwag sa taong bayan, sa sarili nyo. Tanungin niyo si Mr. Gaby Lopez niyan. Tanungin niyo yung mga executive ninyo riyan sa ABS. Bakit tayo napasara? Anong ginawa natin? Hindi naman tayo above the law ng Pilipinas. Kasi ang feeling nyo, above the law kayo Kayo pinapalakpakan ng tao noon. Kayo ang giant. We are the giant network. We are the kingmaker. Kami ang nagpapapresidente kaninong sabihin namin ganito. Natatakot sila sa amin. Meron tumayong hindi takot na i-implement ang batas sa Pangulong Duterte. Na-level yung playing field. The playing field is now leveled. Kaya yung mga politiko takot sa inyo, takot sa ABS, takot kalabanin. Kahit may mga violations, okay na lang yan. Hanggang ngayon nga may mga politikong ganyan Ilalabas namin ng ABS pagka kami nanalo. Pero hindi na sinasabi kung anong dahilan, kung bakit sila ay napasara. Ito rin mga politikong ito, yan ang sinasabi ko sa inyo nung wala pang Pangulo. Takot na takot sa inyo. Kasi kayong nagpapasikat at kayong nagpapalubog ng taong gusto ninyo. And that is injustice. Kaya may batas tayo. Now, the law is equal to all. We have leveled the playing field both sa maliliit at malalaki. Malalakas at mahihina. Mayayaman at pobre, pantay tayo pagdating sa batas.
Kaya, pinapalakpakan ko ang Pangulo sa kanyang katapangan. No one is above the law. Huwag ninyong ilihis ang issue. Para rin kayo yung senador na lihis ng issue. Salamat. At magaling si Senator Bato de la Rosa. Sinabi ko na sa inyo, magaling yung tao na yan. Pabugoy-bugoy lang yan, pero may utak. May utak. Ina yung sagot niya. Oh. Kung talagang walang pag-asang si Mayora Sara hanggang November 15 na hindi tatakbo, ako ang magiging campaign manager ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ikakampanya ko talaga siya. Kasi yan lang ang tao nakikita kong pwedeng magpatuloy sa ginagawa ng Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon. Kaya yung nag-file siya ng COC, maikli lang yung sinabi niya. Ipagpatuloy ko, continue ko. Ang war against drugs, criminality, CPP, NP, NDF, lahat ng gusto natin na hustisya na ginagawa ng ating Pangulo, siya lang ang pwedeng makapagpatuloy niyan na nakikita kong hindi natatakot. Yun ang importante sa akin, yung hindi takot. Hindi takot. Hindi takot na... Kasi ganito yan eh. Pag ang tao, pansarili ang sa kanya, halimbawa, politiko ka, ang inaalagaan mo, political career, compromiser yan eh. Magko-compromise yan, gaganon-ganon yan eh. It's not for the Philippines. It's not for the interest of the state. Oh, pero kung may taong tulad ni Pangulong Duterte, tulad ni Bato, they are always taking care of the interest of the state. Not for themselves. Sinasacrifice ang sarili nila for the state. Iyan ang dapat manindigan. Oh, hindi yung para sa sarili. Baka hindi na ako iboboto nito. Papayag na ako, ibalik ang ABS kahit maraming violation kasi baka pasisikatin ako, pasasalamatan ako. Yung political career ko tataas. It's for yourself, not for the state. But when you implement the law without fear or favor, you are doing it for the state. When you do it for the state, you are doing it for the 110 million Filipinos. Whether they clap their hands on you or not, you are just. May hustisya ka at may katotohanan ka. Ikaw ang tataas ng amang makapangyarihan. Ganon yun. Kaya tingnan ninyo itong Pangulo natin ngayon. From a mere mayor, pinahayagan ako 18 years before siya maging Pangulo. Bakit siya nilagay doon? May hustisyang tao eh. Pantay siya. Hindi siya takot. Hindi siya takot sa mga mayayaman na titiklop siya. Hindi siya takot sa mga drug lords, drug pushers, titiklop siya. Hindi siya takot doon. Hindi siya takot sa maraming pera, baka titiklop siya kasi may love of money. Follow the money. Wala siya ganun. Yung iba dyan, follow the money. Okay. Passionate ako pagdating yan eh. Interest of the Philippine state ang tingnan natin. Kaya ang iboboto natin, yun nagbabantay sa interest ng ating estado. Pero interest pan sarili lang, ihiwalay natin yung mga ganun. They will sell us per kilo. Ha? Ano yan? If the price is right, ipagbibili tayo ng mga yan. Ipagbibili tayo. Walang mga prinsipyo yan. If the price is right, ipagbibili ka niyan. Per kilo pa. Pero those people who are standing for the state and the interest of the state, yan ang itaas natin. Hindi tayo ipagbibili niyan. Iaalay nilang buhay nila para sa 110 million Filipinos. Para sa ating ikagiginhawa. Meron na tayong template of leadership ang ating Pangulo. Ngayon, sa administrasyong ito.